Ayan, hallelujah. Happy Father's Day. Ayan, linggo na naman po para tayo ay mag-aral ng kanyang salita. Tayo muna ay manalangin. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa inyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos. Tinataas ko po, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, katapatan, kalalahatian. Panginoon, na patuloy namin nararanasan ng Diyos sa bawat araw, Panginoon. Sa bawat segundo ng aming buhay, Panginoon, kasama ka namin. Lord, sa umagang ito, Panginoon, ito, Lord, ang iyong paglingkod, Panginoon. Unang-unang, Panginoon, ay nagpapakalinis ang puso, Panginoon, sa iyong harapan. Linisin mo, Lord, ang aking puso't isipan. O pangako, Diyos, ay karapat-dapat, Panginoon, na magsalita ngayong umaga. Pangunang hadlang, Panginoon, sa lahat ng aking sasabihin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, we need your wisdom. Panginoon, knowledge, Panginoon, nagmumula sa inyo. Maging, Panginoon, ang aking mga kapatid sa pananampalataya po ngayong umaga, Panginoon, dalang ko, Lord, buksan mo ang kanilang puso't kaisipan, kaluluwa, Panginoon, na maintindihan namin, Panginoon, ay yung kapahayagan ng katuruan ngayong umaga, Panginoon, ang buhay na salita ng Diyos, na magbibigay sa amin, Panginoon, ng gabay, Panginoon. Lord, dalangin, Lord, sa simulang lang sa matapos, Panginoon, ikaw, Lord, Panginoon, ang mga paluguran namin, Panginoon, malalahati, Panginoon, yung pangalan sa umaga ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, ibinabalik namin sa pinakamataas na papuret pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. A blessed Sunday po to all of us, sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon, isa na ng pagkakataon para tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon na kung saan ito po ay magpaparepress sa ating buhay mananampalataya. Amen. Hallelujah. Our topic today is about we need to finish the race. Kailangan tapusin o takbuhin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Ang buhay po natin ay parang isang paligsahan. Ang kailangan po nating tapusin dito sa ibabaw ng mundo. Amen. Hallelujah. Na sa buhay po natin ay marami po tayong mga kailangan na tapusin o takbuhin sa ating paglilingkod sa Panginoon. There are 4 points we need to finish the race. Ayan. Number 1 po, let us throw of our sin and everything that hinders us. Ito po yung mga hadlang na dapat tanggalin natin sa buhay natin. Atin pong basahin dito sa Hebreo 12:1. Kaya nga dahil napapaligyaran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ayan, maliwanag po, malinaw po na ipinapaunawa sa atin ng Panginoon na tanggalin natin ang anumang balakid o anumang lumahadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ayan, ang sabi, napakaliwanag po na napakaraming saksi, napakaraming nakatingin sa atin. Ayan, tayo mga anak ng Diyos, ang mga mata ng mga tao ay laging nakatingin sa atin, sa ating galaw, sa pananalita, sa ating pamumuhay, kung ano ba talaga ang buhay na nasa Panginoon. Ayan po. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, tanggalin, talikdan, iwaksi, iwanan, huwag nang babalikan ang mga dati nating pagkatao. Ayan po, kasi tayo po ay isang anak na ng Diyos. Kaya maliwanag po lang i-remind sa atin ng Panginoon, sabi, napakaraming saksi, napakaraming nakatingin sa atin. Yun nga po ang ating buhay, spiritual buhay na naglilingkod sa Panginoon. Kailangan po natin tanggalin. Ayan, sabi ng Panginoon, tanggalin natin ang anumang balakid at mga kasalanan kumakapit sa atin. Kung meron pa po tayong mga kasalanan, marami po ang mga kasalanan natin, tanggalin po natin yun.
sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, sa ating gawa, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ipakita po natin na tayo ay tunay na lingkod ng Panginoon. Para wala pong hadlang, para po sa takbuhin natin doon sa finish line sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kailangan po rin tapusin ang takbuhin natin doon patungo sa kanyang landas at patungo doon sa kanyang paanan. So napakahalaga po sa atin na maging pure. Lagi ko po pinaulit-ulit po na maging purify tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pure heart, pure humble. Dapat po, nandun po mapagpakumbabang loob natin sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Napakahalaga po ang ating puso na napakalinis na maglingkod sa Panginoon. Sa paglilingkod po natin, mayroon po itong sacrifice. Sacrifice, si Jesus na nag-sacrifice, diba, para sa atin. So tayo po ng mga lingkod, ng mga hinirang, ng mga tinawag at pinili niya na maglilingkod sa Kanya, kailangan po humbleness heart po tayo. Napakahalaga po yun sa atin na bilang isang lingkod ng Panginoon na mapagpakumbabang loob. Malinis ang ating puso sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya pumaliwanag po ang sabi ng Diyos, anumang mga balakid, anumang umahadlang, tanggalin po natin yan. Iwaksi, talikuran, paligdan, bitawan, ano pang ating mga hinahawak-hawakan dyan, bitawan po natin yan. Ibigay natin sa Panginoon. Ibigay po natin sa lahat ang ating buhay sa Lord. I-surrender natin ang ating buhay sa Panginoon upang walang hadlang sa takbuhin natin sa paglilingkod sa Diyos para maabot natin patungo sa Kanyang landas. Ayan po, kaya po napakahalaga po sa atin, lead us through of our sin and everything that hinders us. Lahat po ng humahadlang sa atin, tanggalin po natin yan. Para tayo po ay may kalayaang patungo sa buhay na walang hanggan. Para po ang paglilingkod po natin, anuman ang ating hilingin sa Panginoon, walang hadlang sa paghiling natin sa Panginoon. Wala pong hadlang yun. Kaya po maliwanag po ang sabi, ulitin po natin sa Hebreo 12:1. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Buong tiyaga, sabi ng Panginoon dyan. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Para makaabot tayo doon sa goal natin. Para makaabot tayo sa ating finishing line sa paglilingkod sa Panginoon. Number 2 po. Let us finish the race with perseverance. Tapusin natin ang buong tiyaga ang takbuhin. Ayan po. Balikan po natin sa Hebreo 12:1. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin natin. Takbuhin na sa ating harapan. Hallelujah. Patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Sa pagpapatuloy po natin dito sa ibabaw ng mundo, sa takbuhin natin dito sa mundo, anuman ang ating career, anuman ang ating pinagkakaabalahan, but we need to finish the race with perseverance. Buong tiyaga po natin gawin, sundin ang takbuhin natin sa ating paglilingkod. Di ba ang sabi ko nga kanina, ang tayo ay parang isang paligsahan, nakasali tayo sa isang paligsahan. Di ba ang paligsahan ay talagang gusto nilang tapusin kaagad? Ganon din po tayo. Kasali tayo doon sa paligsahang ito na sinalihan natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Seryosohin po natin ang paligsahang ito na ating sinalihan. Maging seryoso po tayo
sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang takbuhin ito ay ang binanggit dito sa ating binasa kanina, magpatuloy lang tayong sumunod sa kalooban ng buong tiyaga. Harapin natin ang mga challenges sa ating buhay. Kailangan tayong tumakbo ng buong tiyaga dahil ito ang ating sinasalihan. Sa isang paligsahan, hindi tayo naglalaro, hindi tayo nagbibiro, kundi ang paligsahang ito ay isang seryoso dahil magbibigay ng Panginoon sa atin ng kaluwalhatian, kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Patuloy na manatili sa atin ang katiyagaan, seryosohan, determinasyon with faithful heart and humble heart. Kaya po, sa puso po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Seryosuhin po natin ito. Bigyan po natin ng ilaan po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon sa ating buhay mananampalataya. Umaga ang Panginoon po, sabi nga sa kanyang mga salita, hindi ko kayo iiwan, hindi kayo pababayaan, sasamahan ko kayo sa lahat ng bawat aspeto ng ating buhay. Kasama natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Number 3 po. Ayan. Let us fix our eyes on Jesus. Ayan. Hebrew 12:2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalangang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at Siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Panginoon ng Diyos. Hallelujah. Ituon natin ang ating paningin. Ang sabi po diyan, ituon natin ang ating paningin sa Panginoon. I-fix po natin, i-focus po natin ang ating paningin sa Panginoon. Dahil Siya ang pinagmula ng ating pananampalataya. Siya ang nagsimula. Siya ang pinagmulan ng ating pananampalataya mula sa Panginoon. Kaya i-focus po natin, i-fix po natin para po yung mga kasalanan na humahadlang sa atin, yan po ay mawawala po sa atin. Kapag nakatuon po ang ating paningin sa Panginoon, kapag nakapix po ang paningin natin sa nakatuon ng buong tiyaga, ituon po natin ng buong tiyaga ang ating paningin sa Panginoon. Ang lahat po ay merong kagalakan na magmumula sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po, napakahalaga po ang sabi ng Diyos sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Yan sabi niya, sa simula na ang nagpasimula ng ating pananampalataya ay ang ating Panginoon. Sa Diyos po nagsimula ang ating pananampalataya. Ibinigay niya po sa atin, nakamit po natin ang pananampalataya mula sa Kanya. Kaya ituon natin, i-fix po natin, i-focus po natin, ilaan po natin ang ating paningin sa Panginoon. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at Siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Panginoon. Pansinin po natin dito sa ating binasa, nung pagkamatay sa krus ni Jesus, hindi po Siya nahiya. Hindi Niya po ikinahiya ang pagkamatay sa krus. Tandaan po natin, dahil po ang sakripisyo po na ginawa ng Panginoon para tayo po ay matubo sa ating kasalanan. Siya po ay pinako sa krus. Nakaranas po Siya ng hagupit, ng sakit. Halos dugo ang lumabas sa Kanyang katawan dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin para ang lahat ng po ay papayaran ng Panginoon. At tayo tinubos ng Panginoon sa ating kasalanan. Kaya ang sabi, ituon natin ang ating paningin, ang ating paglilingkod sa Panginoon, i-concentrate natin upang ang mga hadlang ay mawalang puwang sa ating buhay. Kapag
pagsasalain mo sa Panginoon, ang mararanasan mo, ang makakamit mo ay puro buhay na may kagalakan, buhay ng kaluwalhatian, buhay ng kasiyahan, buhay ng kapayapaan at bagong buhay na nagmumula sa Panginoon. Buhay ng pag-asa kapag ang nakatuon lagi ang ating paningin sa ating Panginoon. Nakapix, di ba? Nakapix lang ang ating paningin sa Panginoon. Huwag natin ang pansinin yung mga distraction sa buhay natin. Yung mga discourage sa buhay natin na minsan nanghihina tayo, di ba? Hindi uubra ang panghihina, ang panlulupaypay sa buhay natin. Hindi po yan uubra sa atin kapag nakatuon at nakapix ang ating paningin sa Panginoon. Ang lahat ng mararanasan natin ay puro buhay na kapayapaan mula sa Panginoon. Mawawalang saysay ang lahat na yan kapag nakapokus at nakapix at nakasentro at nakakonsentrate ang ating paningin sa ating Panginoon. Kaya po, napakahalaga po sa buhay natin. Wala po tayong ibang pakaanaisin sa ating puso, kundi maituon, mailaan ang ating paningin sa Panginoon upang ang mga balakid na kasalanan ay walang puwang sa ating mga puso at kaisipan. Tandaan po natin kapag hindi po nakatuon at hindi po nakapix sa ating paningin sa Panginoon, someday, lagi ko sinasabi, mapapagod tayo. Manghihina ka, manlulupaypay ka, manghihinawa ka. Pero kapag nakakonsentrate, naka-priority at nakatuon ang ating paningin sa Panginoon, ang lahat po yan sa takbuhin natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay magiging matagumpay ang ating buhay, ang bawat isa sa atin. Lagi po nating namnamin, lagi lang po nating isa-isip at ituon ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Number 4 po. Do not give up. Huwag tayong susuko. Huwag kang hihinto. Huwag kang mapapagod. Huwag kang manlulupaypay. Huwag kang manghihina. Huwag kang bibitaw. Kapatid, kumuha ka ng lakas sa Panginoon. Kumuha tayo ng lakas dahil ang Diyos lang ang magbibigay sa atin ng kalinawan sa ating kaisipan. Kapag nakatuon ang ating paningin sa Panginoon, ang lahat ng ito na nagbibigay sa atin ng discouragement, mawawala po ito. Sabi, do not give up. Huwag tayong hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang mga nararanasan natin ngayon, kung tayo nga ay nanghihina, kung tayo ay napapagod, kung tayo ay nanlulupaypay, kung tayo ay nanidiscourage sa ating mga kasamahan, sa mga kapaligiran, di ba ang sabi, maraming dapat, napakaraming saksi sa una nating pinag-aralan kanina, maraming dapat umakit sa atin, pero hindi po mangyayari yun. Dahil nakatuon at nakapix ang ating paningin sa Panginoon. Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong maguguluhan. Minsan sa buhay natin, alam ko, bawat isa sa atin nakakaranas din na minsan nawawalan ka ng gana. Aminin po natin yon. Lahat po dumaranas po bilang isang Kristiyano, lalo na pag maraming pagsubok, lalo na pag maraming problema, sunod-sunod. Ang sinasaksak sa kaisipan natin ng ating ni Satanas, huminto ka na, wala kang mapapala dyan. Diba? Yan lagi ang sumasaksak sa kaisipan natin. Gusto ng kaaway tayo mapalayo sa Panginoon. Gusto ng kaaway na wasakin ang ating pundasyon sa Panginoon. Gusto ng kaaway para ikaw ay mawala sa gawain. Sa lahat ng gawain para ikaw ay mawala. Yan ang sinasaksak sa ating kaisipan ni Tanim. Para gumit up. Diba? Sa buhay po natin, marami pong mga discouragement, distraction sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto ng kaaway na ikaw ay tanggalin sa paglilingkod mo sa Panginoon. Gusto ng kaaway ikaw ay bumalik sa dati. Kasi pag
Yung dati pa natin, nandito, tayo nakakilala sa Panginoon, lahat pwede natin gawin. Diba? May kalayaan tayong gawin lahat kasi walang bawal. Kasi nga, hindi pa natin pinamumuhay ang salita ng Panginoon. Nung tanggapin natin ang Panginoon at tinanggal natin ang mga kasalanang bumabalakid sa atin at humahadlang sa paglilingkod sa Panginoon, yun po, ang Panginoon po ang may gawa nun. Natanggalin lahat ang ating balakid, mga kasalanang humahadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, huwag po tayong manghinawa sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag po tayong mapagod. Huwag kang mangamba. Huwag kang mabalisa na para sa bukas. Diba? Financially, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon, hindi mo pa hinihiling, ibibigay na ng Lord. Kasi alam ng Panginoon ang puso mo kung gaano ka katapat na naglilingkod sa Panginoon. Kung gaano mo siya kinauuhawan sa paglilingkod sa Panginoon. Kung gaano ka kasabik sa paglilingkod sa Panginoon. Alam na alam ng Lord. Kaya si Taning gumagawa ng iskina sa buhay natin. Kapag, lalo na kapag, sabi nga, di ba, kapag ang mangga ay namumunga, di ba, binabato. Oh, ganun din po tayo. Kapag tayo po ay lumalago sa paglilingkod natin sa Panginoon, marami pong distraction sa atin. Marami pong nag-aalipusta sa atin. Marami pong sinasabi sa atin. Yun ang gusto mong gawin ni Taning sa buhay natin. Pero po sa paglilingkod natin sa Panginoon, kapag tayo po ay patuloy na harapin natin sa takbuhin natin, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mararanasan po natin ang kagalakan mula sa Panginoon. Mararanasan po natin ang buhay na kasiyasiya, buhay na may kapayapaan, buhay na may malaking pag-asa. Mga kapatid, mararanasan po natin yan kapag tayo po ay patuloy na salisikin po natin ang salita ng Panginoon. Diba sa pang-apat po, do not give up. Huwag tayong hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong susuko sa paglilingkod sa Panginoon. Buong tiyaga tayo na magpasako at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Buong tiyaga nating namnamin ang mga pangako ng Panginoon. Buong tiyaga nating saliksikin ang salita ng Panginoon. Buong tiyaga tayong magpasako sa Panginoon. Dahil malapit na pong dumating ang Panginoon. Alam niyo po, marami sa ngayon ang mga Kristiyano pag-araw ng linggo kung saan-saan sila pupunta. Tayo, mapalad po tayo. Mapalad, napakasaya natin na wala tayong ibang ninanais sa puso natin kundi i-celebrate ang kabutihan ng Panginoon. Kundi i-appreciate ang kagalakan na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, hindi pa po uli ang lahat. Do not give up. Huwag kang hihinto. Huwag kang mapapagod, huwag kang manlulupaypay, huwag kang manghihina, huwag kang manidiscourage, huwag kang bibitaw sa Panginoon. Alam niyo po, ang lahat ng ating ginagawang ito, someday, aani po tayo ng reward sa ating Panginoon. Someday, perfect time, aani po tayo ng reward, malaking gantimpala mula sa Panginoon. Hindi hahayaan ng Panginoon na ikaw ay nahihirapan. Hindi hahayaan ng Panginoon na ikaw ay malugmok doon sa kasalanan. Kundi, babangunin tayo ng Panginoon, lilinisin tayo ng Panginoon, at iahon tayo ng Panginoon sa lahat ng ating nararanasan, ng ating nararamdaman. Ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ng kaisipang mula sa Panginoon. Kapag naituon natin at fix ang ating paningin sa Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, sa panahon na ikaw ay nanghihina,
Kumuha tayo ng lakas sa Panginoon. Kumuha tayo ng kasiyahan, kagalakan sa Panginoon. Ang Lord lang magbibigay sa atin ito. Wala nang iba. Wala nang iba po. Kundi ang Panginoon lang ang magbibigay sa atin ng lakas, sigla. Kung ikaw ay naguguluhan, napapagod ka, kumuha tayo ng lakas sa Panginoon, mga kapatid. Dahil si Lord lang po magbibigay sa atin ng kasiyasiyang buhay. Ang Panginoon lang po magbibigay sa atin ng kagalakan mula sa Panginoon. Sa mundo po ang kagalakan, pansamantala lang po yun. Pansamantala lang na ibinibigay ang kagalakan ng mundo. Pero ang Panginoon habang buhay, forever ang Lord na magbibigay sa atin ng lakas, magbibigay sa atin ng kapayapaan. Patuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy po natin harapin ang takbuhin natin patungo sa kanyang landas, patungo sa kanyang paanan. Wala na po tayong ibang inanais, pinakananais sa puso natin. Na maranasan lagi natin ang kanyang presensya, ang kanyang tunay na pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Kagabi po sa aking encouragement sa mga youth leader, youth worship leading team, na sabi ko ang ugat, ang ating pundasyon na yung pagmamahal sa Panginoon. Kaya po, ang pagmamahal natin sa Panginoon, huwag po natin itong bigyan ng baliwala, kundi ituon, ipokus po natin, ilaan ang ating pagmamahal sa Panginoon. Dahil ang pagmamahal po ng Panginoon ang siya nagpapanariwa lagi sa atin. Kung tayo ay nanghihina, pinapalakas tayo dahil mahal natin ang Diyos. Dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon, ang Panginoon po nagbibigay sa atin ng kalinawan sa ating kaisipan. Nagbibigay sa atin ng tamang direksyon patungo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya pa ang encourage ko po ngayon sa inyong mga kapatid. Gusto ko lang pang i-recap ang ating pinag-aralan. Number 1 po, let us throw our sin and everything that hinders us. Tanggalin po natin ang mga hadlang, balakid ng mga hadlang sa atin para tayo ay hindi makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Tanggalin po natin yan. Let us finish the race with perseverance. Buong tiyaga po nating takbuhin, isulong ang ating paglilingkod sa Panginoon. Number 3 po, let us fix our eyes on Jesus. Lagi po natin ituon, ipokus, i-concentrate, ilaan ang ating paningin sa Panginoon. Upang ang lahat ng mga discouragement sa buhay natin, ang mga nag-discourage sa atin, hindi po walang maging puwag sa puso natin pagka tayo po ay nakatuon, nakapix ang ating paningin sa ating Panginoon. Number 4 po, do not give up. Ayan po. Huwag na huwag po tayong susuko. Huwag na huwag po tayong hihinto. Huwag na huwag po tayong bibitaw sa Panginoon. Huwag na huwag po tayong manghihina. Huwag na huwag po tayong manlulupaypay. Huwag na huwag po tayong paghinaan ng loob. Huwag na huwag po tayong manghinawa sa paglilingkod sa Panginoon. Sa pagpapatuloy po natin sa paglilingkod sa Diyos. Sandi po aanin po tayo ng gantimpala mula sa Panginoon. Hallelujah. Nawa po ang lahat ng ating napag-aralan ngayong umaga. Maitanim po natin sa ating puso at kaisipan upang ito po ay ating maipamuhay. Tandaan po natin, hindi pa po tapos. We need the race. Kailangan tapusin po natin sa paglilingkod natin sa Panginoon habang tayo po ay naghihintay sa pagbalik
ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo muna ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, God. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa umagang ito. Sa katatapos pa lamang, Panginoon, ang pinag-aralan, Panginoon, at pinagbulay-bulayan ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Lord, kami mga tinawag mo, mga hiniran mo, mga pinili mo, Panginoon. Kami, O Diyos, ay patuloy namin tatahakin ang takbuhin patungo sa iyong landas. Patuloy namin, Panginoon, susundin ang iyong kalooban, Panginoon. Susunod kami sa inyo, Panginoon. Magpapasakop kami sa inyo, Panginoon. Lord God, Panginoon, idinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid sa pananampalataya ngayong umaga, Lord. Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, maranasan nila po, Panginoon, ang kaluwalhatian, kagalakan, kapayapaan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Oh, hallelujah, Lord. I speak healing upon healing. I speak miracles upon miracles. I speak favor upon favor, Panginoon. I speak provision upon provision sa bawat buhay nila, Panginoon. Salamat po, Diyos. Kami, Panginoon, ay patuloy, Panginoon. Nangaharapin namin, O Diyos, ang pinagkatiwala mo sa amin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Na ang salita mo, Panginoon, ang nagbigay, Panginoon, ng kapangyarihan upang maunawaan namin, Panginoon, kung ano, O Diyos, ang plano mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Panginoon, ibinabalik namin sa iyo, Diyos, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah!